Kung napapansin ninyo, ilang araw na po natin pinag-uusapan itong issue ng kabastusan dito sa pangangampanya. And sa akin po kasi, I feel passionately about this because I think it's really high time for us to do something about this. Maganda po na meron social media. Alam niyo po yung social media is double-edged. Number one, nagagamit siya bilang plataforma para magpakalat ng mga kabastusan, kawalang-hiyaan sa diskurso. Pero at the same time, nagagamit din po yung social media as a platform to condemn these acts. So why not do it for something good? To improve our level of discourse in our election campaigns. Kasi panahon na po siguro para mainsulto tayo para sa sarili natin at saka sa ating mga kababayan. Alam niyo po dati nung talagang nagko-cover po ako no ng mga campaigns na ganyan, yung nung field reporter pa ako. Nakakaawa rin talaga ibang mga kababayan natin because of the way they're being exploited by candidates. Alam niyo yung palakpak pang noontime show, 'di ba? Yung mga nakakanood siguro na ng noontime show. 'Di ba meron dong floor director ba yung tawag doon, sinasabi, "O palakpak, taas yung kamay." Parang gano'n yung parang gano'n yung imaheng napupunta sa utak ko 'pag nakikita ko yung mga kababayan natin na nabobola nitong mga kandidato gamit yung kanilang mga sick jokes. Alam niyo naman ang Pilipino, 'di ba, very hospitable, very nice, very accommodating. Talagang tatawa yan sa joke. Pero it doesn't mean na nagugustuhan natin yung joke na yon. Puwedeng we're trying to be polite, we're trying to be civil. Kaya kalokohan yung 'pag sinabi ng isang kandidato, "Eh, tumawa naman, eh." Hindi ibig sabihin na tama yung joke. Tapos pangalawa, speaking in general 'no, 'pag pinapabayaan po natin yung mga kandidato natin na lunurin tayo sa kababawan ng kanilang mga binabanggit tuwing kampanya, napakalaking insulto, napakalaking sampal po sa atin 'yon. Parang ginagawa tayong mga alam niyo yung pumapalakpak na gano'n, 'di ba? Parang mga ewan na madulas, eh, 'no, pero yung imaheng pumapasok sa isip ko talagang nakakainsulto, eh. So, it's really time for us to push back dito sa mga ganitong klaseng kampanya. And ang suggestion ko po, kung kayo minsan kunwari umattend kayo ng mga campaign rallies, may makita kayong ganyang klaseng politiko, i-report niyo. Total meron naman daw resolution ng COMELEC, 'di ba? Laban sa diskriminasyon by virtue of gender, for instance. Oh, para nga protektahan yung mga vulnerable sectors ng ating society. Tingnan natin kung gagana yung resolution na yan. So tayo mismo mag-report sa COMELEC at tingnan natin kung meron pa mga karampatang batas na pwedeng umiral para matigil itong mga ganitong kabastusan ng mga kandidato natin. Alam niyo po kasi meron mga humor na talaga nakakapag-capture ng attention ng ating mga kababayan, pero wag naman yung sobrang, alam niyo naman yung sobrang kabastusan yung ginagamit na humor, no? Ako I agree, no? Talagang laki na epekto nitong 6 na taon ng Duterte administration. Particular itong dating Pangulo na kilala naman sa pagiging bastos sa stage. Siyempre, ang paliwanag o palusot ng kanyang mga taga-suporta, hindi, pag nakilala mo si Tatay Digong, sobrang bait yan. Assuming for the sake of argument na tama yon, assuming na yun ang inyong lived experience, hindi naman ibig sabihin na tama yung binanggit niya sa stage. Diba? Ganun talaga eh. Kung nakita ng ilang mga pinuno natin na ginagawa ng presidente, pwede pala maging bastos eh. Pwede maging brusko. Gawin na rin natin. Baka gumana sa atin. Pero the mistake is, um, hindi naman porke nag-work kay Duterte, magwo-work sa kanila yan eh. Oh. Definitely may backlash. Kung babalikan nyo nga rin po, napansin nyo ba yung rape joke ni Duterte before nung tumatakbo siya sa pagka-presidente? Di ba hindi agad na-report yun sa mainstream media? Kumalat lang yun sa social media eh. Yung kanyang rape joke na napaka-sick. Doon lang nagsimulang ma-conscious yung mainstream media na, teka, dapat pala i-report natin ito. So yun, humabol, ni-report. Dun, isang example yan na naging epektibo yung social media para ilahad at tulugsain yung ganong klaseng pangangampanya. At ang sickening po ron, alam nyo, ang daming tumawa doon sa joke na yun. Hindi na iskandalo tumawa.
Parang ano, naalala niyo ba 'yan, yung si Duterte, yung pinagmumura yung media sa isang late night press conference niya. Hindi pa siya nag-a-assume ng presidency, Nandun ako nun sa Davao, I was with other reporters covering that, late night press conference by then President-elect Rodrigo Duterte. We were only a few meters away from him, siguro mga less than 20 meters. Nandun ako sa may bandang front seat nun, Yun yung, akala natin, mag-a-apologize siya dahil dun sa kanyang mga binitawang salita laban sa media. Pero nung humarap siya sa media, galit na galit pa. 'Di ba yung sinabi niya na SOB yung media, ganyan-ganyan. Kung naalala niyo, yun din yung press conference na pinituhan niya yung isang reporter. Sinipulan. Yung reporter si Maris Umali ng GMA7. Alam niyo yung sickening dun sa buong episode na yun. Nung pinituhan niya si Maris Umali dun sa concert, dun sa press conference na yun, nagtawanan pa yung iba. Nagtawanan pa. And yung iba ron, bahagi pa ng media. Nagtawanan pa. So inisip ko tuloy, kung kami sa media, matatawa sa ganon, wag na nating sikapin na kumbinsihin yung ating mga kababayan na hindi dapat tinatawanan yun. Kung instinctively, ibang mga nasa media natatawa rin sa mga ganong kagaspangan ng pag-uugali. Di ba? Kaya binabanggit ko sa mga forums na na-attendan ko, alam nyo, malaking bagay na gamitin natin yung ating kani-kaniyang plataforma dahil siguro lahat naman tayo nasa social media. Lahat naman tayo merong Facebook page. Iba sa atin meron din mga YouTube accounts. Gamitin natin yung plataforma na yan para kumbinsihin yung mga kapwa natin na taas-taasan naman yung standard na hinahanap o dapat nating hanapin sa mga kandidato natin. Ang problema kasi, pabobohan pabugukan patangahan. 'Di ba? Para tayo nagbubulagaan pag naghahanap ng mga kandidato. Tingnan niyo yung mga tumatakbo dito sa atin, no? Yung mga nangunguna sa survey. Ay nako.